Natin. Kaya kung naranasan natin yung mga persecute, yung mga pagsubok sa buhay natin, bahagi po yon ng paglalakbay natin sa wilderness upang matamo natin yung promise land na binigay sa atin ng Diyos. Yung kanyang pangako. Ano buhay pangako niya binigay sa atin? Yung buhay na walang hanggan. Yung sa Bible po, nababasa po natin, yung pangako niya sa atin. Na ibabalik po niya tayo dun sa nasirang mundo, nasira ng panahon ni Ebatadan. Ibabalik tayo sa ganun. Ibabalik po tayo sa doon sa nangyari po sa Ebatadan. Kay Ebatadan, nagkasala po sila. Ibabalik po tayo sa tamang Praise God. Nung tayo nakakaranas ngayon ng mga paghihirap, pagsubok, bahagi po ng bilang isang Kristiyano. Kasi meron po tayong serpentine nature, naranasan. Yung sa dugo po natin ang dumalaw yung kasalanan. Pero pag dumating ang panahon, natapos na, dumating na si Christ, sabi in the twinkle of an eye, doon tayo sa kalawakan, kakaunan niya tayo. Kasi babaguhin po ang ating katawan. Doon na po matutupad yung kasulatan na binigay sa atin, na wala na po tayong kamatayan pagdating ng panahon. Bagamat di po alam ng mundong to, sabi ng mundo, kalokohan po yan. Kalokohan, hindi po totoo yan. Hindi po sila naniwala na tayo'y ligtas na. Pero ang sabi ng Diyos, tayo'y ligtas na. Hindi po sinabi ng mundo. Kaya nga, sabi nga, mapalad ang tao nagtitiis. Mapalad tayo nagtitiis sa mundong to, pagkat mamanahin po natin ang langit, ang lupa. Kasi ito din po yung langit na binigay sa atin pagdating ng panahon. Mapalad po tayo. Basahin po natin para makita po natin. Saan ba yun? Matthew 5. Matthew 28, ano? Matthew 5 po yata. Basahin po natin. Ang talata ba, Jake? Matthew 5, ano yan 5. Oo. Matthew 5. Sa 8, di ba? Persecute, di ba? Mapalad ang... Verse 5. Matthew 5, 10. Tuloy-tuloy natin yung 5. 5. Mamanahin yung lupa. Sige. Mapakibasa. Blessed are they which are persecuted for righteousness' sake. Diba? Mamanahin po natin. Napakaswerte natin. Mapapalad tayo. Pero yung mundo, ano ba manahin nila pagdating ng panahon? Masakit man ang katotohanan, pero yun ang mangyayari. Wala po tayong magagawa. Pag hindi po tinanggap si Kristo, hindi po sila nabautismuhan, anong mangyayari? Mapupunta po sila sa dagat-dagatan apoy, doon sa lake of fire. Masakit man aminin ang katotohanan, iyon po ang katotohanan, nakasulat sa Bible. Ang lahat ng dito manggap kay Kristo, ihahagis doon sa lake of fire, sa kumukulong asopre. Kahit ang kaluluwa mo kaya sunugin, na hanggat mainit ka sa mundong to, mawala ka. Susunugin ang kaluluwa mo. Doon ka mangingisay, doon hanggat maglalaro. Parang buhay ka pa rin na sinusunog ka. Anong gusto mo? Sa mundong to? O sa Diyos? Sa Diyos. Amen. Praise God. Sa Diyos tayo. Mamanahin natin ang kanan ng langit. Yung binigay ng Diyos sa atin, pinangako sa atin, mamanahin po natin. Hanggat nandito ay sa sanlibutan, ang mundong to. Mamanahin nilang sanlibutan, pero ang mangyayari sa kanila, ihahagi sila sa lake of fire. Ang ibibigay sa atin yung bagong lupa, yung bagong langit, pagdating ng panahon. Yun yung pangako niya, sabi sa Bible. Dito po sa Mateo 10, di ba, ang katuwiran, sapagkat kanyang mamanahin niya ang kaharian ng langit. Saan ba yung binasa natin kanina? Ayun ba yun? 5. 10, kanina 10. May sinabi, mamanahin ang langit. Verse 5. Verse 5. 5.10. 5.10 yun, oo.
Praise God, mamanahin ng langit. O, basahin pa natin sa Proverbs 2:5. Susublang po ito kaya na. 2-5, 2-5. 2:5. Kawikaan. Kawikaan. Oo. 2. Sabi mo 2-5. Then shalt thou understand the fear of the Lord, and find the knowledge of God. Tapos sunod pa. Sige. For the 6. Lord giveth wisdom out of his mouth, and cometh Ay, knowledge pakita mo kay Simon. Amen. Masusumpungan niya ang kaalaman ng Diyos. Praise God. Sa mundong to, may masusumpungan ba kayong kaalaman ng Hindi. Oo, kaalaman ng tao. Praise God. Kaya napakaswerte natin kasi bakit? Nagtitiis tayo. Kahit konti lang tayo dito, naglilingkod tayo sa Panginoon. Kahit may pasakit tayo naranasan. Amen. Pero naglilingkod pa rin tayo sa Panginoon. Bakit? Yung pangako niya na binigay sa atin, doon tayo kumakapit sa pangako niya. Hindi sa pangako ng mundong to, kundi pangako ng Diyos. Pag tinanggap natin si Christ, masusumpungan natin ang kaharian ng langit. Praise God. Masaya ka sa mundong to, kumakanta ka ng video okay, araw-araw, kumakanta ka pa ng maiwi. Diba? Sabi, mamamatay ka pag kumakanta ka ng maiwi. Kumakanta sila kung ano-ano mga kanta. Nakita natin, nag-iinuman, nagda-drugs, lahat. Masaya sila. Pagkatapos niya, wala na. Why? Pansamantalang kasiyahan. Pero ang dulot ay kapahamakan. Pero sa atin, ang ginagawa natin ito po ang kasiyahan ng Kristiyano, ang maglingkod sa Diyos. Anong bulong mo siya? Dahil ang dulot po nito, kaligtasan natin ng ating kaluluwa. Sa Brad, hindi po totoo yan. Hindi ako naniniwala dyan. Praise God. Hindi po sila naniniwala. Ang paglilingkod sa Diyos, ayun po ang tama. Hindi po yung paglilingkod sa demonyo. Pag tayo kumapit sa sanlibutan nito, naglingkod tayo sa evil. Pero kung naglingkod tayo sa Diyos, nagtyaga tayo. Meron tayong matatamo ang ipamamana sa atin ng Diyos. Yung kaharian ng langit. Praise God. Binabalik ko na sa ating kapatid. Meron siyang tatagtag si Brother Francis.